mga ka-GP Natics. Basta doon, nagugulumihanan tayo talaga na yung kanyang mga salita ay nagsusuntukan na po. O, ito, pag-usapan naman natin, kudita sa Senado. Ano nga ba nangyayari, mga kababayan? Di ba nagpahayag po si Sara Duterte nung nakaraan that she is ready, di ba? Mga whatever will happen, dyan daw po sa impeachment ay tatanggapin niya na. Sabi nga niya, mabubuhay na siya ng tahimik. Di ba? Mga kababayan, ano ba yun? Indikasyon ba? Yun ng pagtanggap or admittance na siya ay may impeach na o tiwala po siya sa mangyayari dito sa mga senador? Kasi, mga kababayan, ugong na ugong po talaga yung kudita or yung coup dyan sa sa Senado, napapalitan daw tong si Chis Escudero. Eh kung may mangyayaring ganito, mga kababayan, alam na natin kung para kanino yan. Diba? Dahil alam nila si Chis Escudero ay hindi po kampi sa kanila. Ano naman ang sinasabi dito ni Bato, mga ka-GP Natics? Ang sabi ni Bato dito ay promise. Promise. Wala akong alam. Ayan, wait lang. Pakita natin sa inyo. Sabi ni Bato, promise, wala akong alam at saka wala kaming problema kay Chis. Okay naman ang takbo so far. Nako, mga kababayan, Chis Escudero, huwag kang magtitiwala dito ha, baka sa susunod. Nako, ikaw naman, yung asawa mo naman ang yayakapin nito tapos pagdating sa likod, tumatawa ito. Ano naman din ang sabi ni mga kababayan, ni Cynthia Villar. Ay, wala dito yung kay Cynthia Villar ito. Ang sabi naman ni Cynthia Villar, ako ang magsi-Senate President? Patapos na ang Senado, manggugulo pa tayo, mga kababayan? Well, for the sake of Sara Duterte. Kasi kung halimbawa, ito sabi mo GP, ito mga senador na to, ito paalis na to, paalis na sa Senado Sabi mo GP, ito mga to kailangan nila mag-secure ng slot. So, therefore, kahit sila ay kampi kay Sara, pwede silang bumaliktad, pwede silang bumoto na pa-impeach si Sara. Yes, sinabi ko po yun. Kaya lang mga kababayan, merong tayong tinatawag na mga strategy. Meron tayong tinatawag na ibang mga pamamaraan. 'Di ba? Bago dumating siguro yung punto na si Sara ay kailangan ng pagbilangan, kailangan na pong aksyonan o kailangan na siyang hatulan para ma-impeach. Bago dumating sa bagay na yan, ang gagawin nila ay gumawa muna ng paraan para halimbawa hindi matuloy yung impeachment. So therefore, hindi na nila kailangang mamili. Hindi na kailangan nila na bumoto to impeach Sara. Kaya nga, meron silang mga interjection na pwedeng gawin bago po dumating ang point na si Sara ay hahatulan na ng mga senador to impeach. Ito yung nakikita kong paraan. Yung sinasabi ni Cynthia, ako magsi-Senate President, patapos na ang Senado, manggugulo pa tayo, hindi natin alam. Kasi ang politika, mga kababayan, sabi ko nga, magulo. Ang politika, kapag politika po ang umiral, syempre, pag politika ang umiral, pera yan. Diba? Pera yan. Pag pera ang umiral, mga kababayan, at gusto mong i-secure yung pwesto, at gusto mong iligtas yung kakampi mo, gagawa kayo ng paraan. Gagawa kayo ng gulo. Diba? Ito naman ang sabi ni Chis Escudero, mga ka-GP. I don't comment on rumors. Besides, as I always say, it's just a rumor until it happens. Trabaho lang muna tayo. Yan ang mahirap. Okay lang magsalita ng ganyan, but we should be vigilant. Diba? Kasi nakita mo naman, ikaw mismo naka-experience bago ka pumalit sa pwesto as Senate President, nandyan si Mig Zubiri. Nakakala niya ay hindi siya matatanggal dahil, mga kababayan, yung tropa ng PDP ay kakampi sa kanya.
Pero hindi niya inaasahan yung pinagyayabang niya pa na iboboto ko yan. Ilalakad ko yan sa buong Mindanao. Yun pala ang una pang nag-traitor sa kanya. So therefore, anything can happen, mga kababayan. And dapat gawin ni Cheese, dapat maging vigilant at all times. 'Di ba? Yun lamang yun eh. O GP, paano mo naman naisip yung interjection? Simple lang. Uulitin ko po, mga ka-GP Natics. Yung analysis natin na sinabi nung nakaraan, may tulog talaga si Sara Duterte. Sabi mo, walang bilang. Sabi mo, GP, lahat ng mga senador ay pabor kay Sara Duterte. Yes, oo. Pero sabi ko nga, ibang usapan kapag ang tao ay tumatakbo at kailangan nila ma-secure yung kanilang slot, yung kanilang seat, 'di ba? Para manalo. Ngayon, dahil kailangan nila ang ating presidente, ang makinarya, totoo naman yan eh, mga kababayan. Huwag na tayong wag na tayong magpaka-plastic. Pag incumbent ka, malakas ang nakaupo, ang sitting president. So, lahat halos, kahit kalaban, gustong kumampi. 'Di ba? But the end of the pagtapos na po yung kailangan sa presidente, nakuha mo na yung posisyon mo, magbabaliktaran yan. So, the right moment, the right time na ma-impeach si Sara is before the midterm election, mga ka-GP Natic. So, yung mga kalaban dyan, sila Villar, sila Cayetano, yung iba pa dyan, sila Lito Lapid, at yung mga kampe sa mga Duterte, kaya nating makuha yung yung kanilang boto by Siyempre kailangan merong middleman or negotiation na makikipag-negotiate sa kanila, as Trellano said. Naiintindihan ko 'yan kasi kailangan nilang ma-secure yung kanilang slot eh. But then again, mga kababayan, itong mga kaalyado ng mga Duterte, bago dumating sa point na sila ay mamimili para ilaglag si Sara, para ito ay ma-impeach. Kasi nakaasalang-alang na yung kanilang pwesto. Kaya ngayon, bago mangyari yung mapunta dyan sa pwesto at pipili na sila para ilaglag si Sara, gagawa muna sila ng kwento, ng paraan. 'Di ba? Ito nga yung regodon sa Senado. Dahil pag nakuha nila yung pwesto, yung rigodon dyan, mga kababayan, dahil sinasabi po ngayon na mayroong 12 daw na kampe or nasisigurado ni Cynthia Villar na kakampi sa kanya. Ito mga ito. Si Bato, Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Loren Ligarda, Amy Marcos, Robin Padilla, Bong Revilla, Francis Tolentino, Villar, Mark Villar at Mig Subiri. Kung titingnan nyo yan, 12 na yan, mga kababayan, kalahati na kagad yan. Madagdagan lang yan ng at least 4, may tulog na. Hindi na matutuloy yung yung gagawing impeachment. So, ginagawa nila ng paraan to secure na hindi sila dumating at the point na mamili na sila na ilaglag si Sara. So, kung kaya nilang gawa ng paraan, sa umpisa pa lang, harangin yung impeachment para makasiguro sila, mga kababayan, gagawin ng mga yan. 'Di ba? Kung magpapalit sila ng liderato, baka ma-convince nila yung mga taong ito not to pursue with the impeachment of Sara Duterte. So, itong gagawin, kung mangyayari ito, mga kababayan, papabor talaga kay Sara Duterte ang gagawin na rigodon dyan sa Senado. Kaya sabi ko nga, kung gusto talagang ma-impeach ng lahat si Sara Duterte, Jesus Cordero, dapat i-secure mo yung seat mo. Dapat maging ikaw mismo, 'di ba? Maging vigilante ka. Huwag kang papayag na maagaw basta-basta ito. Dahil, 'di ba, Ma'am Ems TV, ang mangyayari kasi sa atin, mga ka-GP Natics, kapag hindi na-impeach si Sara Duterte, nako, lalo pong maghihirap ang bansa natin. Lalo pong magkakawatak-watak.
'Di ba? Lalong mawawalan na ng tiwala ang tao sa gobyerno, sa mga nakaupo sa Senado. Bakit? Dahil kitang-kita na natin na may problema kay Sara Duterte. Kitang-kita na natin na may irregularities, may notice of disallowance, etc., etc. Pati yung joint circular, pati yung trabaho ng SDO ay hindi nagagampanan ng tama. At sinabi pa ni Sara Duterte, mga ka-GP Natics, na she doesn't know about the acknowledgement receipt. Oh, di ba mga kababayan, meron tayong tinatawag na nakalimutan ko yung terminology, pero pag ikaw ang pinuno, dapat kung mali man ng subordinate mo, ikaw pa rin ang may pananagutan. At bilang isang pinuno ng isang ahensya, dapat alam mo yun ang nangyayari sa baba mo. Hindi pwedeng, parang ang dating na naman sa akin, ginaya na naman niya yung tatay niya eh. Sabi niya ganon, I will take full responsibility diyan sa mga maaring mangyari or nangyari, 'di ba? Sa mga pulis. Tapos ngayon itong si Sara Duterte, yung mga taong inuutusan niya, sige, gawin niyo lahat 'yan. Pero pagdating ng nagkakasisihan, sabi niya, hindi ko alam, wala akong alam diyan sa resibo, sa mga acknowledgement receipt na 'yan. Oh, bakit ganon, mga kababayan? Ano 'yun? To distance yourself para hindi ka maputukan? Pero ikaw ang pinuno niyan. 'Di ba? Sabi ni Man from Manila, kapag hindi na-impeach si Tambalustay Sara, dapat taong bayan na ang magpalayas sa kanya. Yep, malditang lola, tama po. Thanks sa command responsibility, mga kababayan. Dapat si Sara Duterte ang managot. Hindi pwedeng ipapasa niya yung kasalanan bilang isang pinuno. Kahit na kasalanan niya ng tao, wala kang alam. It should be your command responsibility para i-take, mga kababayan, yung kasalanan ng iyong organisasyon. Ikaw ang pinuno dyan eh. Kasi otherwise, ibig sabihin kapag hindi mo alam yan, wala kang participation dyan, eh isa kang inutil na pinuno. Diba? Inilalayo mo yung sarili mo. O sige, ilayo mo yung sarili mo. Anong tawag sa'yo? Inutil. Walang alam. Ang tawag sa'yo, walang pakinabang. Ibig sabihin, ikaw yung tao na nandyan ka lang, pero isa ka lang manikin. Diba? Piruin mo, pinuno ka. Sekretary ka, sasabihin mo wala kang alam. Itawag sa'yo, walang silbi. Pinutil ka. Diba? Tapos pagdating sa dulo, nagkakasisihan, wala kang alam. Oh. Kaya nga po, sa January 15, magsama-sama tayo. Pula, pink, dilaw, lahat ng sumusuporta sa administrasyon natin, ipaglaban natin, ipagsigawan natin to impeach Sara Duterte. Sabi ni Ma'am Ems, gagamitin na ang kinurakot ni Digong na Confi Fund niya noon, 500 billion pala CF niya, kaya kumukuha na ng maraming abogado kay Pusit. Hindi lang 500 billion yan, marami yan. Kasi galing sa China, kung pondo sa Pogo, pondo sa drugs, sa confidential funds, napakarami niyan, mga ka-GP Natics. Hindi natin basta-basta mabibilang yan. Okay? So dito, maliwanag na ang gagawin nila ay gumawa muna ng gulo bago po makarating sa Senado yung impeachment case ni Sara. Kasi gusto nilang pigilan yung sarili nila na sila ay bumoto against kay Sara. Kumbaga ito ay isang paraan to delay. Diba? At the same time, not just only to delay, but ang gusto nilang mangyari dito ay to stop, mga kababayan, yung mangyayaring impeachment against kay Sara. Gusto nilang ma-stop yung bilang ng mga taong pumabor sa gobyerno to impeach Sara Duterte. Kasi nga, yung seat ng mga re-electionist ay alanganin. So, kailangan nila o gustuhin nila na makuha itong bilang na ito para hindi matuloy yung impeachment ni Sara. Yun lamang po yun, mga kababayan.